akong hiningi sa bibig sa babae na yan, oh. Pangalan mo, pangalan! Wala akong hiningi sa'yo, ate, ah! Pulis na sangkot sa extortion o pangingikil. Oh! Tumingin ka! Tumingin ka! Tumingin ka! Mga pulis na sangkot sa kidnap for ransom. Make the arrest! Arresting officers! At pulis na nakunan ng video na gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Ang mga dapat tagapagpatupad ng batas, sila mismo lumalabag. Sa kabila ng pinaigting umanong internal cleansing o paglilinis sa hanay ng kapulisan, bakit tila walang takot pa rin ang ilan sa kanila na gumawa ng iligal at mga irregularidad? Pangalan mo, pangalan! Wala akong hiningi sa'yo, ate, ah! Sa videong ito, nakuha ng Regional Special Operations Unit ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Wala akong hiningi sa inyo, ah! Bandang alas 10:30 ng gabi noong March 5, 2019, nahuli sa isang entrapment operation sa Pasig City, si PO2 Marlo Quibete. Ang pulis isinasangkot sa isang extortion case. Ano ka? Ha? Tumingin ka! Tumingin ka! Tumingin ka! Kaya hindi na raw napigilan ni NCRPO Chief, Police Director Guillermo Ilazar, ang galit ng makaharap si Quibete. Ano ka? Wala ka bang takot, ha? Hindi ka natatakot, ha? Lagi na lang sinasabi sa inyo. Hindi ba nakikita yung mga hinuhuli ng iba, ng mga pulis na mga ginagawa ng ganyan? Taranggi ka! Ano masasabi? Tumatanggi ka! Ikinuwento ng nagsumbong na biktima kung paano sila kinikila ni PO2 Quibete. Itinago namin siya sa pangalang Marina. Wag na lang daw po ako maingay. Ang sabi niya, dagdagan yung pera. Dagdagan daw para daw makalaya. Tapos ang sabi ko, hindi ko kaya kasi ang asking po nila, ang sinasabi daw po ng hepe, 200,000. Sabi ko, wala naman po kaming ganun pera. Tsaka bakit po kami magaganon ng ano? Dahil wala naman po kaming ginagawa. Sige, kung hindi nyo kaya, 100 na lang. Sir, wala naman talaga kaming pera. Sa spot report na ito, nakasaad na March 4, alas 9 ng gabi, nahuli sa isang operasyon ang mag-live-in partner na sina Marina at Joel sa isang mall sa Marikina. Dito na raw pwersahang kinuha ng 2 pulis ang shoulder bag ni Marina na may lamang 30,000 piso, isang cellphone at isang sunglasses. Kinuha rin daw ng mga pulis ang dalang sling bag ng kinakasama ni Marina na may lamang 10,000 piso at isang cellphone. Maging ang gintong kwintas daw ay kinuha rin daw ng 2 pulis. Nanghingi pa raw ng dagdag na 20,000 piso kay Marina si PO2 Marlo Quibete, kapalit ng kasunduan na hindi na sila sasampahan ng kaso. Kinuha rin daw ng mga pulis ang kanilang motor at sapilitan siyang pinapirma sa isang deed of sale. Sa pag-iimbestiga ng NCRPO, nakita sa cellphone ni PO2 Quibete ang ilang palitan ng mensahe na may kinalaman sa pangingikil nila sa mag-live-in partner. Pero natuklasan ng NCRPO na ang kapalitan ng text messages ni Quibete ang mismong hepe ng District Drug Enforcement Unit ng Eastern Police District. Nakuha natin yung kanyang cellphone at nando nakita natin yung mga palitan ng text message ni Quibete at yung iba pa niyang kasamahan, pati na rin yung kanyang hepe sa District Drug Enforcement Unit na nagpapatunay na talagang may nangyaring transaksyon ng panghihingi ng pera, pagkuha ng kwintas at pati na rin itong ibang mga illegal activities na ginawa nila dito sa nahuli nilang suspect. Relieve sa pwesto ang lahat ng tauhan ng District Drug Enforcement Unit ng Eastern Police District. Sinampahan na ng kasong robbery, extortion at carnapping ang 6 na pulis na sangkot sa krimen. Si Quibete kasalukuyan nasa detention cell ng Regional Special Operation Unit at naghihintay tayo ng magiging disposition ng piskalya para ipapasa yun sa korte at magbibigay ng commitment order kung saan siya ililipat. Yung ibang tao siguro kasi hindi nila maintindihan kung bakit kailangan mong ipakita yan in front of the media, in front of the different networks, no? Dahil ito po ang pinakamabilis para mag-disseminate ng isang bagay na gusto mong malaman ng ibang mga kapulisan natin on the ground, no? Ano po ba ang process? Paano siya pag nagkaroon ng offense ang isang pulis? There are things na pag sibak sa pwesto, meron kasing tinatawag natin administrative relief. Pending their relief, magkakaroon ng investigasyon. Kung nakita natin na meron silang kinalaman dun sa ginawa nitong mga subordinates nila, pwede silang ma-filean ng kaso na
command responsibility. Ibig sabihin, alam nila na may ginagawa yung subordinates na pero wala silang ginawa, that is command responsibility. Pwede silang ma-charge doon. At pwede silang mabigyan ng karampatang parusa. Itong mga positive at talagang nahuli, talagang no mercy yan. Nito lamang Martes, pinuntahan namin ang NCRPO Regional Special Operations Unit o RSOU para kunan ng pahayag si PO2 Marlo Quibete. Pero hindi siya nagpaunlak. 2 araw lang matapos ang pagkakahuli kay Quibete, 7 pulis ang iniharap sa media na nasasangkot din daw sa extortion at kidnap for ransom. Mula sa Las Piñas Police Station Drug Enforcement Unit ang mga sangkot. Make the arrest. Arresting officers. Kinilala ang 7 pulis na sina PO3 Joel Lupig, PO2 Vener Guanlao, PO1 Jeffrey De Leon, PO1 Mark Jefferson Fulgencio, PO1 Raymart Gomez, PO1 Erickson Rivera, PO2 Jason Arellano. Ayon sa investigasyon ng NCRPO, ang modus umano nila manghuli ng drug suspect, dadalhin ang suspect sa isang lugar at pagkatapos ay makikipag-negotiate daw ang mga pulis sa mga kaanak ng suspect. Pera kapalit ng kalayaan ng kanilang kaanak. Sa kaso ng 7 Las Piñas Police, noong una ay nanghingi raw sila ng higit 200,000 piso sa kapatid ng isang drug suspect. Nakipagtawaran pa raw ang pamilya hanggang sa bumaba ito sa 30,000 piso. Pero sa halip na ibigay ang hinihinging pera, nag-report ang kapatid ng suspect sa Cavite Police Provincial Office tungkol sa modus ng ilang miyembro ng Las Piñas Police. Since we have filed this case, sila ngayon ay under restrictive custody. Dito sila ngayon sa Camp Bagong Diwa ng Bikutan. And then last week, itong March, nag-issue ng warrant of arrest ang Tagaytay City Regional Trial Court against the 7 respondents or against the 7 policemen ng warrant of arrest for kidnapping for ransom na walang bail. Halos ganito rin ang modus ng ilang pulis na kabilang naman sa Manila Police District. July 2018, sinalakay ng Counterintelligence Task Force ang loob mismo ng MPD matapos silang makatanggap ng sumbong sa ginagawang extortion ng ilang pulis. Naabutan sa loob ng isa sa mga opisina ng MPD ang 8 taong di umano'y kinikilan. Pawang nagtatrabaho sila sa isang massage parlor. Kwento nila, July 18, 2018, habang nasa labas sila ng massage parlor, hinuli sila dahil umano sa paglabag sa anti-trafficking law. Doon po sa entrance ko sinabi may ano daw sa extra service. Eh wala naman po talaga. Eh, kung meron po talaga, sana sa loob pa lang doon na lang nila singet. Sobrang takot po po kanina. Nagsumbong siya? Sinabi ko po na nahuli po kami. Tapos nakita po ng isang pulis po. Nagalit po siya sa akin. Binatukan niya po ako. Sabi niya ba't daw po nagsumbong. Ikinulong daw ang mga hinuli sa isang opisina sa loob ng MPD. Ang hinihingi raw ng mga pulis, 100,000 pesos kapalit ng kalayaan nila. The operations conducted by CITF, criminal cases have been filed against them. If it's for robbery extortion, so yun ay papile nilang kaso. So yung mga nahuli ay, since robbery extortion is available offense, so nakapagpiyansa sila. Pero just to say, meron silang kinakaharap na administrative case. Sa datos mula mismo kay PNP Chief Oscar Albayalde, mula February 3, 2017, hanggang sa kasalukuyan, 76% ng mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis may kinalaban sa robbery extortion. Ito yung mga sinasabing nakahuli, tapos ikukulong yung tao, tapos makikipag-negotiate kung ano ang ikakaso or i-downgrade or pakawalan yung tao, that is tantamount to extortion. Parang So, in street lingo, hulid up ang dating nila. Correct. Hulid up. In short, talagang hulid up. Or it's even tantamount to kidnapping. No? This is tantamount to kidnapping. Kukunin mo yung isang tao, dadali mo sa isang lugar. Of course, yung liberty niya, ma-constrain yung kanyang liberty, that's tantamount to kidnapping. And then you'll ask for sum of money. No? Similar to ransom. Opinyon ng National Union of People's Lawyers,
Malakas ang loob ng mga tiwaling pulis na gumawa ng krimen dahil sa pangakong poprotektahan sila ng mga nakatataas sa kanila. Sabi ng boss mo, akong bahala sa iyo. So, yung sistema at kultura ng impunity, pag sinabi na, okay lang yan, hindi ka mananagot dyan. Diyan, uulit at uulit ang isang tao eh. Kapag hindi totoo yung parusa, kapag hindi totoo yung accountability. Remember ang ating presidente kasi madalas niyang sabihin na babakapin niya yung ating mga kapulisan, no? Pero ang wala siyang sinabi na babakapin niya yung ating mga kapulisan, even going beyond the limits of the law. Kaya ito ang aming check and balance sa ating mga kapulisan. Ito ang paraan para ma-check at ma-balance at makita kung talagang yung ating mga kapulisan at ma-ensure na hindi aabusuhin ang kapangyarihan ng ating mga kapulisan, particularly sa mga operations pertaining to campaign against illegal drugs. 5 million was given on October 31, and then there was no any proof of life. They did not give any information about Mr. G. Ikju. Pero marahil, isa sa pinaka-kontrobersyal na kasong kinasangkutan ng mga pulis ay ang kidnapping at pagpatay sa Korean businessman na si G. Ikju. October 18, 2016, dinukot ng mga pulis ang Korean businessman na si G. Ikju sa Angeles City, Pampanga. Mula doon, dinala siya rito sa loob ng Camp Crame sa Quezon City. At sa lugar na ito, pinaniniwala ang pansamantalang nagpark yung sasakyan kung saan naroon ang Korean businessman. At dito na rin umano siya pinatay. Ang kanyang mga labi, dinala sa isang punerarya sa Caloocan. At doon kinremate ang mga labi ni G. Ikju. Pagkatapos noon, ang abo, ifinla siya inodoro. At ito pa matindi, kahit patay na ang Korean businessman, nakahingi pa ng ransom ang mga pulis na dumukot sa kanya. During the early period of this administration, isa sa mga naging bahid ng kapulisan, ng pulisya, yung G. Ikju dito sa Crame Panloob na nangyari yun eh. Ano ba nangyari sa kaso na yan? Nasa NBI na po yan at yung mga involved na pulis dyan ay nakakulong sa National Bureau of Investigation natin. Okay. And we can assure the public na yung kaso po niyan ay ongoing dahil we are in constant coordination with our Korean counterparts at interested din po sila sa kaso na yan. Laman ng balita ngayon ang pagkakaaresto kay PO1 Ferdinand Rafael. Ito yung video kung saan nakunan siya ng isang police asset na gumagamit umano ng illegal na droga. Hindi ako sumisigaw, nagbubulungan lang tayo para hindi ko kayo mabastos. Sa surveillance video nakuha ng isang asset ng NCRPO Regional Special Operations Unit, makikita ang tatlong lalaking naghahanda para sa isang pot session sa isang apartment sa Sampaloc, Manila. Laman ng balita ngayon ang pagkakaaresto kay PO1 Ferdinand Rafael. Ito yung video kung saan nakunan siya ng isang police asset na gumagamit umano ng illegal na droga. At yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng operasyon kung saan nahuli siya na may daladalang ilang sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Ito ay na-recruit noong 1995 sa Special Action Force. Nag-awol siya the following year. For whatever reason, na-reinstate siya ng 2002. So napag-alaman natin na may mga kasong na-file sa kanya kaya siya na-suspend. At nalipat siya ng Caloocan. But during the Kian case, where all of the members of Caloocan City Police Station, natanggal siya doon at nalipat sa Manila Police District. We have filed the necessary criminal cases against him, non-bailable. Ngayon, kagaya ng ibang kaso, this is a grave misconduct case. So pre-charge evaluation is being conducted at pag napatunayang mayroon siyang probable cause, so itong grave misconduct will be charged against him at ang nakikita nating sanction doon is also dismissal from the cyber. Siya ngayon ay nakakulong sa Regional Special Operations Unit Detention Cell dito sa Camp Bagong Diwa, Bicutan.
Sa dokumentong ito mula sa PNP Internal Affairs Service o IAS, mula July 2016 hanggang February 2019, umabot na sa mahigit 22,000 kawani ng Philippine National Police ang sinampahan ng kasong administratibo. Sa bilang na ito, mahigit 15,000 kaso ng mga kawani ng PNP ang resolved o may resolusyon na. Mahigit 6,000 kaso naman ang pending pa o naghihintay ng resolusyon. Kapag uniformado ang kriminal, sino nga habol sa kanila? Ito ay state terrorism. Terorismo at krimen na ginagawa ng Estado laban sa atin. Kasi tandaan natin, ang pulis ang dapat nagsisilbi sa atin. They serve and protect. Pero if they kill and persecute us, anong mangyayari sa atin? Sa survey ng Social Weather Station, so SWS, nitong February 2019, sa 1,400 tinanong sa survey, 68% ang naniniwalang sangkot ang mga pulis sa kalakalan ng iligal na droga sa bansa. 5% ang hindi naniniwala at 26% naman ang undecided. Ang sabi sa survey, 68% ng mga sinurvey, sabi naniniwala sila na ang mga pulis ay involved sa illegal drugs. Well, it's because unang-una, no, nakita nila itong mga mangilan-ngilan na mga tao na to. This is very dangerous actually, no. But I can assure the public na hindi po ito majority sa amin. Doon na lang sa na-dismiss na 2,500 kanina with more than 190,000 personnel. So ilang porsyento lang naman po ito. Sabi ko nga, itong maliit na porsyento na to, ito kasi ang nagbibigay ng masamang imahe sa Philippine National Police. Lumalabas na hinuhuli rin sila ng mga kapwa-pulis. Maganda yun. Yes, kaya po ang sabi ko nga is this is one way of balancing, no, itong aming war on drugs, no? Dahil nakita na natin ito na pwedeng abusuhin ng ating mga kapulisan. Ayon pa sa survey, 66% ang naniniwala na sangkot ang mga pulis sa umano'y extrajudicial killing o EJK sa mga drug suspect. 5% ang naniniwalang hindi sangkot ang mga pulis sa EJK ng mga drug suspects at 28% naman ang undecided. Matagal na nating sinasabi yan, involved ang pulis, may witness kami. Nung una hindi pinapaniwalaan, pero ngayon vindicated lahat ng mga witnesses, lahat ng nangahas na magsalita. Nakakatuwa na tumaas na yung percentage ng mga tao na naniniwala. Ibig sabihin, nakikinig sila. 66% ang sabi, involved ang mga pulis sa EJK, extrajudicial killings. Well, we cannot totally deny that. Remember, during the first few months of the Duterte administration, may mga lumabas na mga ninja cops, may mga aktibo at retirado mga pulis na na-involve sa killings. It's because of the drug war. Una, yung iba because of yung rivalry. Pangalawa doon, natakot sila na baka ikanta sila nung kanilang mga asset. Ang dokumentong ito ay mula kay PNP Chief Oscar Albayalde. Nakalagay dito yung bilang ng mga pulis na nasangkot sa iba't ibang kaso. Mula yan July 2016 hanggang February 27, 2019. Nakalagay dito na yung dismissed from the service nasa 2,528. Yung mga na-demote, 507. At yung mga nasuspinde, nasa 4,511. Kapag ang pulis na yung mismong masama, kasi ang lalabas, in danger tayo sa mismong dapat nagproprotekta sa atin. Kung ako ay isang sibilyan na may reklamo sa isang particular na pulis, paano mo ako kumbinsihin, sir, na kapag ako'y nagsuplong, hindi naman ako malalagay sa panganib? Yun ang isa sa mga concerns din ng mga tao. Alam nyo, ito pong nahuling mga pulis na ito ay bungsod na rin dun sa mga reklamo ng ating mga kababayan. No? Siguro kung walang magreklamo sa amin na isang tao na to ay nang-extort, nanghihingi ng pera sa mga nahuli or even sa mga inosenteng tao, then wala po itong sinasabi nating nahuli ng ating CITF na more than 400. Kaya nakita natin dito na marunong na po yung ating mga kababayan na magsumbong at hindi na rin sila natatakot. To serve and to protect. Ito ang mandato ng Philippine National Police. Tumingin ka! Pangalan! Wala akong hindi sa'yo, ate, ha!
nagpupulungan lang tayo. Pero hindi maikakaila na nadudungisan ang kredibilidad na pambansang pulisya dahil sa mga tiwaling pulis. Kung ang simpleng mamamayan ay napapanagot kapag nakagawa ng kasalanan, hindi ba dapat mas mataas ang pamantayan kapag mismong nagpapatupad ng batas ang lumabag? Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.